kabila ng mga problema, may ilang senyales na ng pagbangon na nagdadala ng pag-asa sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda. Narito po ang report. Sa murang edad, saksi ang mga batang ito sa nakapanlulumong trahedya. Ang kanilang kamusmusan halos tangayin ng Super Typhoon Yolanda. Pero sa umagang ito, may dahilan para ngumiti ang mga bata. So okay to, maganda to, parang makatulong ako sa mga kababayan ko, sa mga kapamamayan ko na hindi lamang sa parang mga relief or mga pagkain ko pwedeng maibigay or tumulong. Parang sa konting moves lang or pagpapatawa, nakakatulong na ako sa kanila. Naghihilom ang mga sugat, hindi lamang para sa mga bata, kundi para na rin sa volunteer na payaso gaya ni Marjun, na biktima rin ng Yolanda. Yung sarili ko po mismo parang nagpapakita na hindi natin kailangang magpakaawa. Ano magagawa ng iyak natin? May papakain ba tayo niyan? Magagawa ba ng bahay yan? Sa Tacloban City, tuloy-tuloy din ang pagbangon. Sa Barangay 69, mahigit 500 punla ng mangroves o bakawan ang itinanim ng mga volunteer para patatagin ang kaligtasan ng mga susunod na henerasyon. Utang daw ng mag-asawang Esther at Cirilo ang kanilang buhay sa mga puno. Sabi ko, dito lang tayo. Hangin lang naman yun. Kaya hindi kami naglikas ng asawa ko at saka yung dalawa kong apo. Hanggat lumaki na ang tubig, tumaas ng tumaas, sabi ko, dito na lang tayo sa bakawan. Pag tatanim ko ng mangroves, makatulong talaga ako. Inalagaan namin talaga yan. Kaya yan din ang nag-alaga sa buhay namin. Habang buhay nang nakaukit sa alaala ng buong bansa, ang pinsalang dulot ng Bagyong Yolanda. Pero para sa mga tulad ni Marjun, Lola Esther at maraming iba pa, unti-unting sumisibol ang bagong pag-asa. What should we do is go, grow. Bumangon, magtulungan, magkaisa. Bangon Pilipinas, tayo na. Maki Pulido, GMA News.